Magandang araw po sa inyo lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin at ito na nga, buong mundo umalarma, President Marcos at mga bansa, Sanib versus WPS. Yan, China natakot, Robin na napahiya. Yan mga ka-review natin, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo, no, kung meron man po. Mula po ito kaya Philippines Trending News. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, Philippines Trending News. Yan mga ka-review natin, no, at kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At eto na nga mga ka-review natin, wag na po natin patagalin, eto na. Kapapasok lamang, nakabuto na ho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang presinto sa Mariano Marcos Elementary School. Ito ho'y doon sa may bahagi po ng Batak sa Ilocos Norte. Pasado ho alas 7 ng umaga, dumating ho ang Pangulo kasamang kanyang anak na si Representative Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Sa isang panayam, sinabi ho ni Pangulong Marcos na napakahalaga ang resulta ho ng barangay at ng sangguniang kabataan elections. Kaya pinagtitiyak ho ng Pangulo na maging mapayapa ang halalan at iwasan ang pag-iinitan. Pakinggan po natin ang bahagi po ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Of all the elected officials, it's the barangay officials who can actually tell you, I will deliver this many votes. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun, totoo yun. Kaya napakahalaga ng resulta nito para sa aming mga politiko. Napakahalaga ang resulta ng barangay election. And that's why ang sa aming assessment, kuminsan nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial yan at it is held at a very intimate personal level. And that's why sometimes nagkakainitan ng husto, kaya yun ang ating gustong iwasan. Sa dagdag pang mga balita, umaasa ang Department of Trade and Industry na malalagpasan pa ng Pilipinas ang investment target ngayong taon. Sa kasalukuyan kasi ay umaabot na sa 1.2 trillion pesos ang nairehistrong investment sa ating bansa. Batay na rin yan sa datos ng Board of Investments. Habang sa buong taong 2023 naman, ang target ng pamahalaan ay maabot ang hanggang sa 1.5 trillion pesos na halaga ng mga pamumuhunan o mas higit pa. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, gumagawa na ng kaukulang hakbang ang pamahalaan upang mahikayat pa ang mas maraming mga mamumuhunan mula sa ibang bansa na mamuhunan po dito sa ating bansa. Ayon naman sa kalihim, palaging positibo ang tugon ng mga nakakausap nilang mga investors ukol dito. Marami pa anyang mga sektor na maaaring mapaglagakan ng mga investment dito sa Pilipinas, lalo na at patuloy din ang pagbangon ng ekonomiya ng ating bansa. Sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita, dalawang Pilipinong mangingisda naman ang napaulat na nawala habang naglalayag ho ito dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang nasagip na ho. So yan mga ka-review natin, balikan lang po natin yung about sa investment, no, mga ka-review natin. Sana'y wala na po tayong maging transaction dito sa China, no? At yun din naman po ang sinasabi ng ating gobyerno, mga ka-review natin. Putulin na po lahat ng connection, transaction, no, dito sa China, mga ka-review natin, kasi delikado po ang China ngayon, mga ka-review natin, ha. Medyo galit po ito sa atin ngayon, di ba? Sa kasalukuyan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard batay sa mga follow-up information na kanilang ipinagkaloob. Batay nga doon sa nakalap na data ng Coast Guard, bandang alas 12 ng tanghali, napansin ng kapitan ng kanilang mother boat na FB Lantis Andre na nawala ang maliit na sasakyang pandagat na kinalululanan ng mga ito. Agad nilang ibinagbigay alam doon sa mga otoridad ang naturing insidente na iniulat naman ng Naval Forces West sa Philippine Coast Guard District Palawan na agad din nagsagawa ng search and rescue augmentation para doon sa mga nawawalang mangingisda. Gamit ang BRP Sindangan ay matagumpay naman na nasagip ng Philippine Coast Guard ang dalawang mangingisda. Kwento ng mga biktima, inanod palayo doon sa kanilang mother boat na FB Lantis Andre ang sinasakyang motorbangka ng naturang mga mangingisda.
nang maubos na ho ang krudo ay nangyari ho ito lalo pa lumayo yung kanilang sasakyang pandagat sa gitna na rin ng kanilang kinalalagyan. Samantala sa ngayon mga kabombo, nasa mabuting kalagayan na ang naturang mga mangingisda habang nagpaabot na rin ng kaukulang tulong ang Philippine Coast Guard, partikular na yung pangangailangang pangmedikal at pagkain para ho sa mga mangingisdang ito at saka ho sila muling itinurn over sa kanilang mother boat na nakabase pa rin sa bahaging yan ng karagatan. Okay, ito yung balita. Panood natin yung balita. Nel, anong partikular na tulong ang maibibigay ng Czech Republic sa Pilipinas pagdating sa pagdepensa ng teritoryo ng bansa? Yes, sila ang pag-upgrade sa defense capability ng Armed Forces of the Philippines ang isa sa inalok ng Czech Republic Ambassador-designate Karel kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yan mga karibin natin, may bago na naman po tayong tulong na matatanggap mula dito sa Czech Republic mga karibin natin. Ang Czech Republic ay isa sa mga producer ng finest war instruments, You know? arms at ammunition sa mundo. Woo! Bukod sa upgrading at maintenance ng defense assets, nag-alok din ng Czech Republic ng training exercise. Ayon kay Pangulong Marcos, noon pa man ay nakatutulong na ang Czech Republic sa pag-aalok ng vessels na magpapalakas sa pagbabantay ng teritoryo ng bansa. Samantala, binigyan din naman ng Pangulo ang pagsusulong ng modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Ito ang naging bahagi ng naging talumpati ni Pangulong Marcos sa kanyang pagdalo ngayong umaga sa founding anniversary celebration ng Federation of Free Farmers. Oh, Federation of Free Farmers? Ang patuloy na isusulong ng pamahalaan ang mga programa para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa bansa. So bakit ba na-excite si Czech Republic sa dito sa what do you call this? Sa gustong gawin ng Pilipinas, lalo na dun sa defense capabilities. No? Kasi mga kotsero, una, they're considered as one of the more technically advanced countries in the world as of 2023. Technologically advanced. So high-tech ito si Czech Republic, mga kotsero, pero wala pa rin tumalo kay Singapore. Ay, kay South Korea pala. But hindi si South Korea, guys, number 1. Yung kanyang score sa pagiging technologically advanced is 6.63. Maraming factors yan pero yan yung nila, yan yung metrics nila. Yan. O, diba? South Korea, pangalawa si US, then si Taiwan. By the way, Taiwan is not part of China. Okay, so there's no confusion there. Hindi parte ng China ang Taiwan. Yan ang natin dito. Sabihin na naman, fake news ka, parte ng China ang Taiwan. Grado kami gaganon. Fake news si Jared. No. I don't subscribe to that. Anyway, tuloy tayo. Denmark, Switzerland, Israel, Finland. Ayan, tapos nandito sa around 20 something. Ayan, 25. Nasa 25 si Czech Republic. So mataas pala si Czech Republic. Matindi-tindi pala to si Czech Republic. High tech. Okay, pero asa si China? Tingnan si China. Saan si China? Asa na siya? Nawala. Nasa negative something siya. Ayun, negative 0.23. Number 38. Kaya pala walang nagsasabi na pangarap ko pumunta ng China. Pangarap ko pumunta ng China, guys. Parang gusto ko tumira sa Beijing. Oo mga karibin natin, no? Wala tayong naririnig na, di ba? Yung mga magbabakasyon papuntang China. Wala yung naririnig lang natin Korea, mga karibin natin. Yung mga kababayan natin gustong mag-Korea. Pala walang ganun. Anyway, ayan. Tapos mga kotsero, ito pa. Ito palang usapan na to, matagal nang nangyayari. So, 2019 pa lang, nag-uumpisa ng pag-usapan to. Panahon pa ni Digong, ni Tatay Diggs, no? Sabi, May 2019, nag-uusap na raw sila ng agreement. The agreement illustrates both Prague's interest in expanding into new markets as well as the diverse range of partners that Manila is exploring defense ties amid the recent alignment shifts the country is experiencing under President Rodrigo Duterte. So mga kutsero, contrary sa mga sinasabi ng mga ng mga tao, ng mga DDS especially, si Digong po ang nauna. Siya po ang nag-umpisa ng shift to the US. Paano yan? Apparently, that's what the news says. Hindi naman ako nagsabi yan Di sabihan yung fake news to nagbalita.
Di ba? Oh. So, ayan. Matagal na pala nangyayari yan. May 2017, when the two sides inked a defense cooperation agreement at the Defense Ministry in Prague, the agreement paved the way for defense cooperation in various fields, including procurement, logistics, peacekeeping and humanitarian operations, and military training and education. And one of the new institutionalized mechanisms that was set up was the establishment of a joint defense committee to organize some of these activities. Wow. Matagal na pala to. So ba't hindi nila sinasabi si Digong tuta ng Amerika? Bakit ganon? Puro lang, Bongbong Marcos lang. Tapos mga kutsero, na pa to? Kumbaga, syempre, napurnada. Hindi masyado nagtuloy. Imagine, 2017 pa sila nagpirmahan, tapos 2019 na, hindi pa siya nag-move forward. Nung bumaba si Digong, binuhay muli ng Czech Republic yung kanilang offer, kumbaga, yung kanilang defense ties. Czech companies keen on defense equipment supply to the Philippines. So sabi, Czech defense and security companies are keenly eyeing the Philippines for the supply of their military hardware and equipment, the country's natural and long expertise, just in time for the government's effort to boost the country's defense capabilities. Oh, yun. And mga kutsero, apparently, I just found this out kanina. So yan mga karibin natin, matagal na pala itong, di ba? Matagal na pa itong plano. Or, di ba? Panahon pa po ni President Duterte, may plan na pala ang Czech Republic at Pilipinas na magsanib mga karibin natin, no? So yan, udot lang siguro, di ba? Kasi nag-end na yung term ni President Duterte, kaya hindi na natuloy yan. At ngayon ay binubuhay na ulit mga karibyo para naman para siguro dito sa sa West Philippine Sea mga karibyo natin. Ha? Para tulungan din po tayo ng Czech Republic, which is na napakaganda po nito kasi sila, advanced na sila, technologically advanced na po sila. Si Czech Republic nag-donate sa Ukraine ng $1.8 billion worth of military equipment. Pinapamigay lang, guys. So, ba't ganun? Diba? Masarap palang maging alay itong si mga ka-review, si Czech Republic, ha. Oh, tingnan nyo, 1.8 billion na binigay lang mga ka-review natin, ha. So yan, may aasahan kaya tayo dito kay Czech Republic mga ka-review. Kung sakali di ba, kung tuluyan talagang magkaroon ng gera dito ang Pilipinas at China. Sana nga po may makuha tayong tulong, no, dito para at least, di ba, pagtulong-tulungan na po itong China para at least matapos na, no? Pero wag naman po sana sa gera mga ka-review. Pwede naman sa ibang paraan, no? Tapusin natin yung ekonomiya ng China. Iban natin lahat ng kanilang mga produkto. Siguro dyan matatauhan na itong China mga ka-review natin, no? Ba? 1.8 billion, guys. Oh. Ilan ang binigay? 83 main battle tanks, 226 armored vehicles, 39 howitzers, 33 multiple rocket launcher systems among military equipment sent to Ukraine, says Peter Fiala. Ito lang po yan, February 2023. Sabi, no? Bigat. Ito po. Hindi na ito. 1.5 million various types of ammunition and 60,000 rockets were also sent to Ukraine. Of the total amount, a quarter was provided by the government as military aid while the rest were sent by the Czech defense industry. So yan mga ka-review natin, ano po ba yung pinapalabas dito ni Coach Jarrett mga ka-review? Ang opinion ko lang po mga ka-review, ang gusto lang pong ipabatid sa atin ni Coach Jarrett mga ka-review natin, ganito ka galante mga ka-review natin, no? Ganito ka galante yung Czech Republic kapag naging allied mo sila mga ka-review, ha? Kapag naging kasangga mo itong Czech Republic, ganito po sila tumulong, ha? Walang kapalit yan mga ka-review natin kasi bigay nga po, o kung bigyan din ng Pilipinas ng ganyang karaming kagamitang pandigma mga ka-review natin, di ba? Kaya talagang durog na itong China, di ba? At saka sigurado ako mga ka-review, no, na
Pag nagbigay ang Czech Republic at iba, marami pang bansa mga karibin natin, no? Pag nagbigay po yan ng tulong dito sa ating bansa, talagang manlalaki po ang mga singkit na mata ng mga Czechwa mga karibin natin dito sa bansa natin, no, mga karibin natin. Ha? Bukod sa manlalaki, manginginig pa ang mga yagballs nito. Ha? Sa sobrang dami ng nagbibigay ng tulong sa atin. Yan mga karibin natin, no? So yan, ano ba yan? Paano ba yan mga karibin natin? Paano ba yan Senator Padilla? Medyo salungat na naman po ito sa inyong sinasabi, no? Oh. Ganun talaga mga karibin natin eh. So ano ba, iyak na naman po? Ano, pahiya pahiya na naman si Senator Padilla mga karibin natin. No? Kasi kailangan talaga natin ng tulong at eto na nga, napakaraming tulong na po ng ating natatanggap, no? Or nagpapakita, no? Nagpaparamdam na tutulong po sila. Yan mga karibin natin, ano man po ang yung reaksyon dito sa naging balitang ito. I-comment lang po sa baba at para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman, no, sa balitang ito. Yan mga karibin natin, kung bago ka pala na di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At huwag din po kalimutan mag-subscribe kay Philippines Trending News. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang to. Subscribe nyo na po. Maraming salamat po.